tayo po ay nasa mga gawa, chapter 1. I-recap ko muna ang ating mga assignment ngayong gabi. Ako po ang host at opening prayer. Ang magbabasa ng verses 1 to 8, si Sister Lizelle. Verses 9 to 17, Sister Josie. 18 to 26, si Sister Flor. At ang closing prayer natin ay si Sister Virgie. Tayo na po ay manalangin sa pambungan na panalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat po Ama sa kabutihan mo, purihin ka Ama sa pag-ibig mo sa amin, sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon sa pag-iingat mo sa buong maghapon at ngayong gabi na kami muli niyong tinipon upang magbasa ng iyong banal na salita. Pinupuri ka namin Ama dahil sa kabila ng mga nararanasan naming mga bagyo at pag-ulan ay patuloy niyo po kami iniingatan. Maging Panginoon binibigay ang aming mga pangangailangan. Ito man ay aming para sa pisikal na pangatawan at sa aming spiritual na pangangailangan. Salamat po Panginoon sa iyong paggabay at patuloy na pag-iingat sa amin. Maging Panginoon, dinadalangin ko po ang aming mga kababayan na nakakaranas ngayon ng pagsubok, ng pagbaha, ng mga nawalan ng buhay dahil sa pagguho ng lupa. Ikaw po Panginoon ang magbigay ng comfort sa kanila na ang mga ito ay it will pass Panginoon. Ang mga bagyo at mga nararanasan naming pagsubok ay mawawala Panginoon at magbibigay sa amin ng kapayapaan kung kami ay ipagkakatiwala ang aming buhay sa inyo sapagkat ang lahat ng ito ay napagtagumpayan na ng iyong anak na si Jesus at wala na Panginoon na hihigit pa kung ang buhay namin ay pinagkaloob namin sa inyo at tinanggap namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging victorious na kami Panginoon at dalangin po namin na sa kabila ng mga pagsubok na ito, makita nila Panginoon ang iyong patuloy na pag-iingat, ang iyong pagmamahal at ang kapayapaan Panginoon na ibinibigay ninyo, ang ino-offer ninyo sa sanlibutan ito. Panginoon, maging ang mga nakakaranas ng mga paglilindol sa ibang mga bayan ay mga bansa ay bigyan nyo rin sila ng comfort Panginoon. Magtiwala sila sa inyo sa mga pagsubok na ito. And we pray Lord na maging daan din ito na sila ay makakilala sa inyo na may Diyos na nagbibigay ng comfort at ibigay lahat ng mga pagsubok sa inyo. Panginoon, ang mababasa namin ngayong gabi nawa ay maging gabay namin sa paghahayo namin bilang isang Kristiyano at dalangin din po namin Panginoon ang aming mga pastor na namamahala sa amin upang magbigay Panginoon ng wisdom and knowledge upang maipahayag sa amin Panginoon ang nais mong ipahayag. And we also pray for our president, anuman ang mga naranasang problema ng aming bansa. Nawa makakilala siya sa inyo Panginoon sapagkat ikaw ang tunay na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos kung saan nagbibigay ng wisdom sa pamumuno Panginoon. Bagamat may mga pagsubok dito sa aming bansa din na aming nararanasan. Ikaw Panginoon ang aming sandigan at gabay at na magpatuloy Panginoon sa aming pananampalataya. And we pray, O Lord, na ikaw po ang patuloy na maggabay sa gabing ito. Nawa ang mababasa namin ay aming gabay din sa aming Christian life. Ikaw po Panginoon ang patuloy na mag-ingat, maging kay Pastor Alan sa kanyang anuman ang kanyang ginagawa Panginoon. I-comfort niyo rin po siya at bigyan ng kagalingan Panginoon, ng kalakasan ng kanyang pangatawan.
And we pray, O Lord, sa aming mga pamilya, ikaw po patuloy na mag-ingat at maggabay sa aming mga anak, sa aming mga asawa, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at patuloy na magtiwala sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming mga goals sa buhay, Panginoon, ay ibigay namin sa inyo sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa amin. Kami po ay isang nakikita lang namin ang maliit na bagay, ngunit ikaw ay na-picture mo na, Panginoon, ang buong buhay namin. Kaya marapat lamang na ibigay namin ang tiwala namin sa iyo na ang aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang mapuri at masamba sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming samot dalangin sa aming matamis sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Taray dara ko sa Acts 9 chapter 1. Mahal kong Chopelo, sa aking unang aklat ay isiniresay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula, hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo." Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, "Panginoon, po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Jesus, "Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon." 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Amen. Patuloy tayo sa verse 9. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang babae at si Mariang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus." 17. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Amen. 18. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng dugo.
Sinabi pa ni Pedro na susulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya'y isa sa mga kasama namin sa buong panahon, kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inaakyat sa langit. Kaya pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Pakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong upang maging apostol na gaganap sa tungkuling pinaligdan ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. 26, nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang mga salitang na ibahagi ngayong gabi. Amen. Sige po tayo manalangin. Patuloy kami, O Diyos, na nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo namin na ibasa sa gabing ito, God. Patuloy, Panginoon, na ang mga mensahe sa kasulatang ito, God, ay patuloy na bigyan mo po kami ng kaunawaan, maging sa tagapakinig at nakibahagi sa gabing ito, Panginoon. At sa bawat mga anak mo, Panginoon, na naririto, God, nakabilang sa paglilingkod sa iyo, tulungan mo pang bawat isa, O God, na mapagtagumpayan namin ang bawat mga pagsubok habang kami po ay nanunungkulan sa mundong ito, Panginoon. Habang naririto pa po kami nabubuhay bilang isang Kristiyano, God, tulungan mo po kami na maging matatag po sa bawat oras, especially, Lord, sa mga pagsubok, Lord God, na amin na napagdadaanan, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ay Diyos na tapat magpakailanman at kailanman, Lord, ay hindi mo po kami pinapabayaan, Lord God, kung kami, O Diyos, ay patuloy na lumalapit sa iyo pang ipanalangin ang bawat isa. Thank you, Father God, sa lahat ng kabutihan mo. Patuloy namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa gabing ito. At nakakatuwa naman na kung paano si Jesus ay umakyat sa langit at doon makikita din natin siyang bababa dito sa atin balang araw. Nakakagalak po at muli ay magkita-kita tayo sa bukas sa mga gawa chapter 2 at magandang gabi sa lahat. God bless. God bless.